Kailanman ay hindi ko papayagang magtanggal ka ng iyong kasuotan o makitang tapat din naman. Nakita niyo na ang isang dating binukot ay isa ng uripon ngayon. Huwag nila akong tawagin tayo. Dahil wala na akong pagkakaiba sa inyo. Tinanggalan ka man nila ng karapatan. Para sa amin, ikaw pa rin ang aming bae. Sumama ka sa akin. Nais kang makita ng aking Ginoo. Ikaw ang anak ni Maghubat. Unawain mo mga naganap. Unawain ko ang nangyari kayong hindi ko na makikita ang aking ama, ang aming banwa. At paano ko uunawain na ginawa niyo akong uripon dito sa puod niyo? Mandirigma, sino siya? Siya si Bagani, ang tagapagmanang anak ni Raha Manggubat. Bakit hindi ka magbigay galang sa akin? Katulad ka rin ng iyong ina, hindi nararapat igalang. Dahil sa iloy mo walang kasing sama, dahil ipinahamak na si Baba. Walang iya ka talaga. Baba! Baba! Gilak! 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 Rana, patayin siya. Tama na! Bitiwan mo ko, Yoyoawe! Kailan ka naging uripon? Kailan ka naging matapang? May dahilan kung bakit ako nagkaganito. Dahil sa pagtataksil ng iloy mo kay Baba! Humanda ka. Makakarating lahat ng sinabi mo kay Iloy. Tingnan ko lang kung anong gawin niya sa'yo. Mabagsik na lason. Mula sa tuklaw ng ahas ang kanyang ikinamatay. Paano siya natuklaw ng ahas kung sa tabing dagat daw siya natagpuan? Saan galing ang ahas na yun? Labis naman ang pagbuntong hininga niyo, Ginoo. Parang napakalalim ng iyong iniisip. Hindi pa rin ako makapaniwala. Naghanap sa babae aking minamahal ang kalagim-lagim na parusa ng aking ama. Pakiramdam ko isa itong panaginip. Isa itong bangungot. Sabihin niyo sa akin, bangungot lamang ang latang ito. Hindi ko naisirain ang inyong paniniwala, Ginoo. Ito'y hindi bangungot. Ito'y katotohanan na itinuring na kaaway ng inyong ama ang pinaslang na ama ng babaeng inyong naiibigan. Hindi dapat nangyari ito. Wala na akong magagawa. Kailangan maibsan ko ang damdamin ni Amaya. Maibsan? Paano mo gagawin yung Ginoo? Sa lahat ng kasawi ang sinapit niya? Namatay sa tuklaw ng ahas ang aking mandirigman Timawa. Sa kasamaang palad, yan ang totoo, mahal kong Raha. Upang hindi na makapaminsala ng iba, agarang kong iniatas na tugisin ng walang humpay ang makabandag na ahas ng mga timawang mandirigma natin na naging kasama ng Yumao. Kaawaan nawa ni Aba ang kaniyang kalag. Wasto ang iyong naging pasya, punong babaylan. Hindi nga nararapat na may umaali-aligid na ahas sa aking puod. Kailangan siyang makita at mapatay. Anong nangyari sa pagbabalik ninyo sa banwa ni Bugna? Natagpuan niyo na ba ang bunsong anak ni Dian Lamitan? Amaya, Amaya, itong prutas. May tatawid dito ang iyong gutom. Sige na, kumain ka.
Amaya, anak, bakit? Naisip ko lang ang aking baba at mga kapatid. Ano na kaya ang kanilang kalagayan? Hindi ko alam kung anong sinapit nila sa kamay ng mga mangangayaw. Ngunit huwag mo na silang isipin. Ang mahalaga, magkasama na ulit tayo. Ngunit hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko sila nakikita. Natitiyak kong lumisan na ang mga mangangayaw na lumusob sa ating banwa. Kung kaya't nais ko pumunta roon. Amaya! Amaya! Hindi ka pwede tumapos ka doon ka! Amaya! Totoo ba ang tinura ng iyong sandig, Kapunuan? Oo, Lamitan. Nabigo siyang mahanap ang iyong bunsong anak na si Binayaan. Wala na siya sa inyong banwa ng aming balikan, Lamitan. Ngunit nasaan si Binayaan? Hindi namin alam di ang Lamitan. Hindi namin siya nakasama o nakita man lang. Mahabaging Aba. Mapagpalang Laon. Nasaan ang aking anak? Saan maaaring magtungo ang isang binukot na katulad ng aking anak? Oma Marikit! Papa! Amaya! Amaya! Totoo ba ang sinabi mo, Dadamantal? Hindi nila natagpuan ang aking kapatid? Kaya nga tumatangis ang iyong ina. Buong akala ko'y wala siyang pagpapahalaga sa iyong kapatid, ngunit nagkamali ako. Iloy, huwag ka nang tumangis. Marahil ay hindi nakatadhana na makasama natin si Binayaan. Tahana, iasa na lang natin kay Aba ang kaligtasan niya. Yun ang aking dasal. Na sana'y ligtas ang iyong kapatid kung saan man siya naroroon. At kung sino man ang kasama niya. Bakit ganyan ang iyong ayos? Bakit may pasaka sa mukha? Iginawad sa akin to ni Amaya. Sinaktan ako ng mabaw na yun. Bukod sa siniraan niya kayo sa akin. Nag-aalala ko. Tsak magsusumbong yung kay Dian ng Lamitan. Bahay, sana hindi mo nalang ginawa yun. Sana hindi mo nalang nilabanan yung kapatid mo. Mapahama ka na naman yan. Hindi ako natatakot sa kung anumang kaparusahan na ibibigay nila sa akin. Handa akong tanggapin yan. Kahit pa ulit-ulit. Sumama kayo sa akin. Saan tayo patungo, Lamitan? Hindi ko mapapatawad ang mabaw na yun sa ginawa niya sa aking anak. At pati na rin ang paninira niya sa aking pangalan. Kaya humanda siya.
isusumpa niya ang araw na isinilang siya ni Dalang. Hindi na yata ako makakatulog. Dahil kakaibang puot ang nararamdaman ko dito sa puso ko. Na ngayon ko lang naramdaman para sa ibang tao. Huwag mong isipin yan. Huwag mong hayaang talunin ka ng iyong puot. Bai, wala tayong laban sa kanila. Wala tayong laban sa mga taga rito. Maging kay Dian Lamitan. Kaya sana kalimutan mo na lamang ang iyong puot. Hindi Hindi ko kailanman makakalimutan ang puot dito sa puso ko. At kahit anong gawin ko, hindi mawawala yan. Pinasundo ko na ang iyong ama, kaya alam kong parating na siya ngayon dito. Ano bang sasabihin mo sa iyong ama, Bagani? Mamaya na, Iloy, pag nandito na siya. Andito na pala si Bambay! Baba! Nasaan na ang sinasabi mong iyong pakakasalan? Baba, natagpuan ko na siya. Totoo ba, Gani? Nahanap mo na ang binukot na nais mong pakasalan? Oo, Iloy. Totoo ang tinuran ko. Bakit hindi mo siya kasama? Pagkat nandito na siya sa ating puod, Baba, si Amaya, ang anak na binukot ni Tatu Bugna. Siya ang sinasabi kong binukot na naiibigan ko. Dian Lamitan? Tama nga ang sinabi ng aking anak. Matigas ka. Hindi ka marunong gumalang sa iyong mga bagong Panginoon. Kaya tanggapin mo ang parusa ko. Tama na! Tama na! Lumayo ka siya! Lumayo ka! Tigilan mo na yan! Hindi ako titigil hanggat hindi nagpapakita ng paggalang sa akin ang kuripon na ito. Ano, Babaw? Maninikluhod ka na ba sa aking harapan? Paslangin mo man ako. Hindi ko ibibigay ang nais mo. Dahil kailanman, hindi ko gagalangin ang masamang taong katulad mo! Kaya ka! Walang isip! Tama! Lumayo ka! Lumayo ka! Tama na! Amaya! Huwag ka na magmatigas. Huwag ka na magmatigas. Tumayo ka at kumalang ka sa kanya. Ikalang mo si Lamitan. Magmanikluhod ka. Yoyo! Ginawa niyo man ako kuripon. Hindi sa puso't isip ko. Dahil kahit anong gawin mo, mananatili akong bayi. Ganun, ha? Ako na lang sa kanito! Ako na lang! Ako na lang! Si Amaya? Siya ang sinasabi mong binukot na nais mong pakasalan? Siya nga ho, Baba. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Sa dinami-dami ng mga binukot, yaong pang taksil ang nais mong pakasalan! Baba, hindi ko inutusan ang aking isip o puso na maibigan siya. Kusa ko lang ito naramdaman nung una ko siya nakita. Hindi mo na siya maaaring pakasalan pa, pagkat isa na siyang kuripon!
At anak pa siya ng taksil! Ngunit ang kasalanan ng kanyang ama ay hindi niya kasalanan. Baba, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyong itadamay si Amaya sa inyong parusa. Gagawin ko lang kung ano ninanais mo. Pagmasdan mo ako. Ibibigay ko sa'yo kung anong ninanais mo. Lulubog ako sa pagpapalong. Ito lamang pala ang paraan upang matanggap mo kung ano ka talaga. Ngunit, ano ka nga ba talaga, Amaya? Sumagot ka. Pagani, kung si Dato Bugna ay isang puno na nagbubunga ng lason, maaari kayang mag-iba rin ang kanyang anak. Hindi, Bagani. Isa rin siyang lason. Lason na hindi kaaya-ayang tikman mo o dalhin sa aking pamamahay bilang asawa. Kaya huwag mo na siyang hangarin pa. Hindi ko siya nais maging asawa mo. At hindi siya nararapat pa sa'yo. Sumagot ka! Uripon. Uripon na handang magsilbi sa'yo. Isa kang uripon na walang halaga ang buhay. Isa kang uripon mula ngayon hanggang sa iyong kamatayan. At hindi na magbabago yan kahit ngayon. Kaya mula ngayon, magbibigay galang ka sa akin at sa aking anak. Kung hindi, higit pa rito ang matitikman mo. Iwan mo pa kami. Kinahihiya ako sa sarili ko. Kinahihiya akong lumuhod ako sa kanya. Ginawa mo yun para sa aming lahat. Batid kong hindi mo nakakayaning magtagal dito. At hindi kita hahayaang magtagal pa rito, lalo na't alam kong gusto kang pahirapan ni Lamitan.
isusumpa ako ng ama mo kung wala akong gawing paraan upang maalagaan ka. Tatakas tayo. Itatakas kita. Marunong din palang matakot ang babaeng yun. At yun ang gagawin mo sa kanya kung nais mo siyang mapasunod. Ansaktan siya o ang mga taong mahalaga sa kanyang buhay. Ngunit huwag ka mag-alala sapagkat batid ko na simula sa araw na ito, kinalimutan na ng mabaw na yon na siya ay isang binukod o isang pari. Ngunit paano tayo makakatakas dito? Napakaraming bantay. Napakarami natin. Kung sama-sama tayong lahat, hindi tayo makakalusot. Ikaw ang inaalaala ko. Sa aking pagtakas, ikaw lang ang nais kong kasama. Hindi, Lolo. Hindi ko kayang iwan si Ahak at ang mga taong kasama natin dito. Huwag mo muna silang isipin. Isipin mo muna ang kalagayan mo, ang kaligtasan mo, ang kapakanan mo. Naniniwala ako na kapag may naiwan dito, mapapahamak sila. Sasaktan sila. Kung nabubuhay si Bugna, batid kong hindi kanyan mapapatawad sa ginawa mo sa kanyang anak kay Dalang. Umbo, kung nabubuhay si Bugna, ngunit wala na siya. Patay na siya. Kaya malaya ko nang magagawa ang anumang naising ko sa kanyang anak na Uripon. Mahal kong kapatid, huwag kang labis magpadala sa simbuyo ng iyong damdamin. Baka lamunin ka nito. Umbo, huwag mo na akong pagsabihan. Maaari bang iwanan mo muna ako? Gusto ko mapag-isa. Daan nyo na rin ang mga aliping bihag at dalhin ninyo sa piging upang mapaghati-hatian na natin silang lahat. Dadalhin sa piging si Amaya. Kung gano'n ay paroroon tayo ngayon. Nais kong makita muli si Amaya. Nakita ko na ang sinasabing pagani na anak ng Raha. Kaya nais ko rin dumalo sa sinasabing piging pagkat nais ko siyang makilala. Bakit ka ba nagmamadali? Nais kong masulyapan ng Uripon na iniibig ng ating Ginoong Magani Lati. Sa iyong palagay, siya ang babae magliligtas sa ating kay Raha Manggubat? Yun din ang nais kong malaman. At masasagot ko lamang yan kapag nahawakan ko ang mga kamay niya. Tanggapin mo ang aking husay. Tanda ng aking lubos na paghanga at pagtitiwala sa iyo. Ipasok na ang mga bihag! Amaya. Ang mga kayamanang ito, ang mga bihag na yan, ay aming paghahati-hatian. Hindi maaaring isama si Amaya sa mga bihag na ito. At kung ipamimigay man siya, handa ako magbigay ng kahit anong halaga sa kahit na sino magmamay-ari sa kanya.